I think lahat naman kayo, pareho naman kayong sorry sa nangyari. So, doon natin munang umpisan, Rosalinda. Nung nag-sorry sila doon sa barangay, tingin mo hindi sapat yon? Hindi po, sa kalooban nilang paghingi ng pasensya. Kumbaga, hindi buo ang pagsosorry nila. Opo, hindi po buo talaga. Baka maulit muli. Opo. Okay. Ang anak mo, si Maymay, ilang Kaya taon may po. siya? 15 po. 15. May cellphone siya? Meron po. Okay. Ang anak mo, si Annabelle, ilang taon siya? 15 po. May cellphone din siya? Sira na po. Si Rana. Pero, so, paano siya nagka-Facebook? Sa dating cellphone po. Marami akong kilalang magulang. Opo. Hindi nila pinapayagan na may sariling Opo. cellphone yung anak sa 15 years old. At hindi nila pinapayagan na mag-Facebook ng ganun edad. At kung papayagan man nila, babantayan nila ng husto. Alam nyo ba, pag may pinost ang anak nyo na nakasama, halimbawa, libelous, halimbawa, sa iba. Kasi pag 15 below, wala pang criminal liability yon. So, hindi mo siya makakasuhan ng libel para siya iparusahan sa criminal law. Opo. Pero, kung nakasakit yan, pwede mo siyang filean ng civil case, ang magulang ang mananagot. Opo. So, ibig sabihin, kung may pinost si Maymay na masama, ikaw ang madidimanda. Opo. Pag may pinost si Annabelle na masama, ikaw ang madidimanda. Opo. So, napaka-importante na kung alam nyong may Facebook yung inyong anak, nababantayan nyo. Opo. O, pangalawa, ang dami pong tao ngayon na gustong mag-take advantage ng mga bata. Whether yan ay lalaki o babae. At ang Facebook, hindi mo namang kita eh. May isang buong mundo na hindi nyo naiintindihan na nandyan, na delikado yung mga anak nyo. Nung nangyari to, anong parusa mo sa anak mo? Ay, hindi ko po siya pinapairam ng cellphone. Sa anak mo, naintindihan ba niya ng kahit totoo ang pinost niya? Kasi Kuya Boy, ang iniisip kasi ng mga tao usually, pag totoo yung pinost mo, hindi libelous yun. Okay? Mali po yun. Kapag yung pinost mo kahit totoo ay malicious, pwede ka pa rin kasuhan ng libel. No? So kung nag-post ka na totoo para protektahan ng community, for example, meron isang nang momolestya, kilalang-kilala at totoo. At walang pumapansin, hindi pinapansin ng mga principal, ng mga teacher, natakot ka sa anak mo, so pinost mo. Si ganito, umiikot sa school natin, child molester yan. May kaso yan, etc. Mag-ingat kayo. So wala kang mali siya. Gusto mong protektahan, yan po ay protected. Hindi mo makakasuhan basta-basta ng libel yon. Hindi po tama na nagkapisikalan. Pero kung nag-post siya na yung anak ni Jenny ay sumasama sa matatanda, mali yun. Nasabihan mo ba si Maymay na mali yun? Opo. Oh. At anong parusa niya? Yun din po. Huwag na po siya lumabas ng bahay at huwag na siya mag-cellphone. Sa mga nanonood, ang bata uulit yan kung hindi klaro sa kanya at mali at hindi sila naparusahan. Walang problema kasi kung 18, kasi basta't na-musical ka, pwede mong kasuhan eh. Pero ang problema, pag 16, 17, kailangan mo rin patunayan muna na acting with discernment yon. Pag 15 pa below naman, walang criminal liability. So pag may nagawang masama ang bata, 16, 17 years old, yung nagrereklamo, kailangan niya patunayan na nung ginawa yon, yung bata, naintindihan niya yung tama't mali at naintindihan niya na may consequences yung mali niyang ginawa. Ang problema, pag 15 years old below. Okay. Pero ang nakalagay din sa batas, limbawa nyo, nasa piyesta, nasa simbahan, nasa classroom, nagbugbugan, limbawa, kinuha ng principal, o kaya nandun yung mga tanod, kinuha, ibibigay sa DSWD yon. Tapos pag 15 and below, ibabalik sa magulang. The child shall be subject to a community-based intervention program. Okay? Supervised by the local social welfare and development officer. Unless the best interest of the child requires the referral of the child to a youth care facility or bahay pag-asa managed by the LGU or licensed or accredited NGOs monitored by the DSWD. Iniisip kasi nung marami, ay wala namang kulong yan pag 15 below. Opo, kasi ang kulong sa atin,
kulungan, ibig sabihin po jail. Pero yung bahay pag-asa po, in certain cases, pwedeng kunin yung 15 below, tapos nasa custody sila ng bahay pag-asa. Sana, Rialyn, yung advisean mo si Annabel Rio Junela, panoorin din yung show o kaya, pagka naulit to, pwede silang ipadala sa bahay pag-asa. Oh. Same din. Kapag kasi Maymay nag-post ulit, tapos nagreklamo kung sino man, kaklase niya o ganyan na, bakit pinost na nagnakaw kami, hindi naman totoo. Bakit nag-post na ganito kami na hindi ganyan, di ba? Pero babalikan ko lang kanina, Rosalinda, di ba? Dalawa lang ang gusto mo, tama ba? Na malaman na talagang sorry sila sa nangyari at wag nang mangyari to ulit sa anak mo. No? Sino ba tingin mo hindi nagsosorry? Yung nanay at yung kapatid o yung mga bata? Pareho na naman po silang din ang hingi ng pasyensya sa akin nung araw na yun eh. Umiyak na po ako sa harapan nila. Kasi ang sabi niya sa kanila. Pero ang ginawa nila, naging mas matapang pa po sila sa amin. So Jenny, magkaharap na kayo ngayon. Anong gusto mo sabihin kay Rosalinda? Nangingi po ako sa kanya ng sorry kung ano naman po nagawa ni Annabel po sa anak niya. Ako na po yung humingi ng sorry kung hindi man nag-sorry yung si Annabel po sa anak niya o sa kanya. At pasensya din na kung iniirapan ka ni Annabel na sinasabi mo nga pag dumadaan si Annabel, iniirapan ka, ako na lang humingi sa'yo. Pero kakausapin mo siya na Opo. mali yun dahil syempre nanay. Ikaw naman, Rialyn, sa pagkakilala mo sa kapatid mo na nagkausap na rin kayo. Opo, kinausap ko na po yung kapatid ko about sa nangyari ng ganyan. Pagtapos po ng away nila, pinauwi po siya doon sa lola namin. Kasi nga po, para makalayo rin sa gulo. Yun nga po siya sinasabi niya na hindi kami nag-sorry. Nag-sorry po kami sa kanya sa barangay, hindi niya po tinanggap. Ang sabi niya, sa anak niya kami manghingi ng sorry. Yung kapatid ko po, pinahingi ko ng sorry sa anak niya kasi nga po ganun yung nangyari. Pero yung paghingi nila ng sorry ngayon, tinatanggap mo ba? Sama po talaga loob ko, kaya hindi ko po talaga matanggap. Kamusta na ba yung anak mo? Okay naman po siya. Na-trauma ba? Medyo po. Ang question ko lang po, Senator Alan, is kung nagsuschooling po ba yung si Maymay at si Annabel? Opo, grade 9 na po siya itong pasukan. Parehong eskwelahan po. Hindi po, sa Tansa po yung anak ko, saka anak niya po sa Malabon. Gusto ko lang pong i-add dun sa community-based intervention programs, strengthening the Juvenile Justice Welfare Act. May ini-implement dito na parang whole of community approach kasi it takes a village to raise a child. So, kaya ko tinanong kung nagsuschooling kasi aside from the LGUs, yung schools and youth organizations as well as the local council for protection of children are also tasked to implement juvenile delinquency prevention programs. Whole of sector approach siya. So, kung nagsuschooling, baka pwedeng maabutan ng mga programs ng school para maiwasan yung mga ganitong incident. Lagi ko pong sinasabi sa mga kabataan, no, think before you post or think before you act. Kasi isang pagkakamali lang po, no, meron po tong consequence at pwede po tong madala hanggang paglaki nila or pagtanda. Kasi kahit nabura mo na yon, pag screenshot o nabasa na ng mga kaklase mo, nandun na yon eh. So basically, ang sinasabi po natin ngayon, ang magulang ang may responsibilidad sa mga akto na ginawa ng kanilang minor de edad na anak. Siyempre, natututo sila sa nakikita nila sa akto ng yung magulang nila eh. So tayo, maging magandang ehemplo, kung mapatawad mo man siya, ikaw, humingi ka ho ng tawad ngayong araw, makita to ng mga anak natin at may maging silbi na lesson sa kanila to. Tingin ko naman, Rosalinda, nakita na nung anak mo na pinaglaban mo siya. Pero pag dumating yung araw na kailangan mo magsabi sa kanya, anak, patawad ka naman, babalikan ka nung ngayon eh, di ba? Ganon din sa inyo, kung dadating yung time na sasabihin mo sa mga anak mo na, anak, mali ginawa mo, humingi ka ng patawad. So yung nakita nila ngayon na humingi kayo ng patawad, yun ang makikita nila eh. Yun ang maiintindihan nila. Yun lang, Jenny, intindihan mo ng konti na yung forgiveness is a process eh. Opo. Mas gusto ko na yun, nasabi ni Rosalinda, ang hirap tanggapin, pero after a day, a week, 2 weeks, napatawad niya. Kaso sabihin niya ngayon, napapatawad ko na kayo. Tapos next week, alam mong galit na galit pa pala. Pero naniniwala ako na pareho kayo agree kasi na lahat ng bagay nakukuha sa magandang pag-uusap. So saan tayo pwede magtapos ngayon, Rosalinda? Kung sila'y kakamay man lang sa iyo sa paghingi ng pasensya. Tatanggapin mo ba? Ayan. Gusto ko po sana, pati po yung mga bata, lahat po kami magkaayos na.
Oo. Sorry po ah. Maraming salamat. Tama. Uli na lamang na point, ngayon nakita ko lang nung lumapit doon sa Jenny, ang paghingi ng tawad at ang pagtanggap ng kamalian at ang pagtanggap ng hinihinging tawad ay hindi sinyales ng kahinaan. Ito'y pagpapakita ng karakter, magandang asal at kabutihan. Maraming salamat sa inyong tiwala sa Cayetano Action. Huwag po kayong maalis dahil magbabalik pa po ang Kasama ang kanilang mga nanay na sina Rosalinda at Jenny, muling pinagsama at pinagbanding ng Cayetano in Action with Boy Abunda ang tatlong kabataang nagkaroon ng hidwaan. Nag-arcade sila, namasyal sa mall at sabay-sabay na kumain. Isang simpleng araw, pero puno ng bagong simula. Okay na po. Nagkasundo naman po ang isa't isa. Yun po, masaya po yung mga bata. Ganun din po, siyempre kami din po, masaya na rin po bilang magulang. Tama din po sinabi nila sa amin na hindi na po kailangan palakihin ng gulo. Kung merong konting tampuhan, pwede nang pag-usapan. Lumuwag sa damdamin na nawala yung galit sa isa't isa po. Natutunan ko kay Kuya Alan na gabayan ng mabuti ang anak natin hanggang sa paglaki. Maraming salamat po, natulungan niyo po kami. Yung mga bata, magkaisa-isa pati po yung mga magulang. Sana po marami pa po kayo matulungan. Sa tulong ng gabay, malasakit at mga payo ni na Kuya Alan, naibalik ni na Rosalinda, Jenny at ng kanilang mga anak ang katahimikan at kanilang pagkakaibigan.